Mommy Onyx, nung makita ko ang isang anino na figura ng isang tao nung gabing iyon, Mommy Onyx, sa harap ng aking bintana sa kwarto na nakatayo sa ilalim ng punong mangga, Mommy Onyx, hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman, Mommy Onyx, dahil tumatayo ang aking mga balahibo at yung kaba ng aking puso ay parang lalabas na sa aking lalamunan, Mommy Onyx. Hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman sa mga sandaling iyon. Dahil siguro, hindi ko pa iyon naranasan sa tanang buhay ko, ang makaramdam ng ganoon at makakita ng ganoon, Mommy Onyx. Lalo na nung marinig ko ang malakas na pagaspas ng isang malaking pakpak ng isang ibon, Mommy Onyx. Hindi man ako naniniwala sa mga elemento o aswang o ano paman, Mommy Onyx. Pero nung time na iyon, kakaiba, Mommy Onyx, ang aking nararamdaman. Kaya, ano yun? Diyos ko, sana nakinig na lang ako na sinarado ko agad yung pintana kanina habang nandito pa si Tito. Ano yung mga naririnig ko, Diyos ko? Nakakatakot naman dito sa gabi. Yodi po ka. Lumayo kayo dito. Lumayo kayo. Sino yung kinakausap ni Tito? Huwag kayo dyan sa bubong. Kilala ko kayo. Alam niyo kung paano ako magalit. Huwag niyo pagdiskitahan yung pamangkin ko. Lumayo kayo. Kilala ko kayo. Makapuntahan ko sa inyo bukas. Alam niyo kung paano ako magalit. Isa. Dalawa. Tito? Sinong kausap niyo? Tito? Ano yung mga naririnig ko sa labas? At saka, Tito, may nakita akong figura ng isang tao na anino? Ganito po pala talaga dito? Parang kakaiba talaga sa syudad yung probinsya dito, Tito. Nakakatakot. Ay, huwag kang matakot. Basta sumunod ka lang sa mga sinasabi ko, ay hindi ka mapapahamak. Yung bumisita ngayong gabi, na yung nakita mo dyan sa labas ng bintana mo, ay tagag-ibang baryo yon. Kaya nga sabi ko sa'yo, pagsapit ng alas 6, dapat andito ka na sa loob ng bahay. Lalo na ngayon alam nila na may dayo dito. Kaya mag-ingat ka. Hindi ko sasabihin kung sino sila, basta alam kong nandyan sila ng mga elemento na kumakain ng mga tao. Alam ko pagtatawanan mo lang ako dahil hindi ka naniniwala sa aswang. Pero totoo sila, Jeffrey. Totoo sila. Ay, maraming ang pumupunta dito sa akin. Nagpapagamot kasi. Nanggagamot ako. Isa akong albularyo. Pero, simula nung mamatay yung pinakamamahal ko, ay, dahil sa ginamot ko siya dahil nayanggaw, hindi na kayanan ng katawan niya yung panggagamot ko. Ayun, namatay. Kaya, ay, galit na galit ako sa mga nangyayanggaw at mga aswang. Dahil sa siguro meron akong masayang pamilya na namumuhay dito ngayon kasama ako. Kaya lang,
Nay, minalas. Iya ikaw, mag-ingat ka, makinig ka, dahil ang probinsya at saka doon sa inyo sa city ay magkaiba, hindi magkapareho ang lugar. Tito, paano po namatay yung minahal niyo noon? Paano hindi nakayanan yung panggagamot mo? Ano po nangyari? Kung sabihin ko sa iyo ngayon, mahabang kwento eh. Baka, ang daming lamok. Baka abutan tayo ng bukas. Huwag mo nang alamin. Kaya ikaw mag-ingat ka palagi. Sundin mo lahat ng mga sinasabi ko. Dahil sa kabutihan mo rin iyan. Ano nga pala ang plano mo bukas? Gusto mo bang sumama sa akin sa palayan? Sabihin mo kung anong plano mo nang alam ko. Tito, punta mo na ako doon sa barkada ko noon nung high school. Medyo matagal-tagal na rin no, hindi kami nagkikita. Naalala mo pa, Tito, yung lagi kong kasama na umaakyat dyan sa puno ng mangga? Si Alex? Naalala mo pa? Ay, oo. Naalala ko pa. Hindi ko manggit sila makakalimutan. Diba ang mga barkada mo noon ay si Alex, tapos si Rabas, tapos si Eugene Amuyong, sila si Carding. Pero malayo kasi yung bayan kaya hindi na ako masyadong nagawi doon. Meron naman ako ditong palayan at meron akong bigas. Kasi sisigurado ko na panahon ng anian saka din maubos yung bakid-bakid ko na bigas dyan. Pag gusto ko naman ng manok o baboy, meron din naman akong alaga. Pag gusto ko ng isda, meron din naman dyang lawa na pwede kong pagkukunan ng isda. Kaya hindi na ako nagpupunta sa bayan. Ikaw, sige. Kung gusto mo silang pasyalan bukas, ay walang problema niyan. Yung bisikleta ay nandyan laang. Kung gusto mong gumamit ng bisikleta papunta sa bayan, ay pwede rin. 30 minutos lang din yung pagpapadyak mo dyan. Pero mas mainam nang wala. Kaya gamitin mo na lang yung bisikleta dyan sa ilalim na sa silong. Sige na, magpahinga na ako. Dahil pagod yung katawan ko at bukas gigising din ng maaga. Sige na, matulog ka na. Sige ho, Tito. Pero, Tito, hindi na bababalik yung sabi mong aswang. Baka katukin yung bintana ko. Tabin lang ako sa iyo matulog dito. Yodi pugar ka. Sa laki ng katawan mo at saka yung kakisigan mo takutin. Nag-iwan na kita dyan. Sige na, pumasok ka na doon sa kwarto mo. Dahil mahaba pa ang gabi. Di na yun babalik. Takot na yun sa akin. Sige na, sige. Matulog ka na. Sige po. Sige po, Tito. Matulog na po ako.
Kung hindi lang sana ako naging pilyo sa mga babae doon sa syudad. Siguro nandoon lang ako. May sarili ng trabaho. Payapa. Walang iniisip. Makatulog na nga. Pasok na ako dito sa kwarto ko. Makatulog na nga. Patayin ko na yung ilaw. Jeff? Jeff? Bakit mo ako iniwan? Bakit ka lumayo? Nasaan ang mga pangako mo sa akin? Nasaan ang mga sinasabi mo na hindi mo ako iiwan? Jeff, mahal kita. Mahal na mahal kita. Huwag mo ko iwan. Huwag. Jeff. Jeff. Hindi mo na ba ako naalala? Hindi mo na ba ako mahal? Jeff. 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 Abay, kanina pa kita ginising. Binangungot ka.